Hi, this is Oniv. Ako ngayon ay magtuturo para sa mga beginner, no? Ito ay para ma-familiarize mo ang mga chords sa gitara. Ang mga chords sa gitara ay may 7 lang na major chords, no? Ito ay inanuhan ng mga letra A, B, C, D, E, F at saka G. 'Yon lang sila ang 7, no? So, memorize na naman natin 'yan. Kaya dito lang tayo sa dapat nating tandaan. Kasi dito sa fretboard, mayroon ditong mga frets, no? Mayroon diyan na magkatabi talaga. Dalawa lang siya para siyang kambal o magkadikit, magkasunod, no? Walang space na sa gitna nila, walang space nga, no? Ito ay E at saka F at B, C. No? B, C, magkatabi talaga yan. At saka E at F. Yung iba, pag cycle yan, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D na naman, balik na naman yan, cycle yan, papunta dito sa taas. No? Ay may ano yan, may gitna siyang fret. Pero yung dalawa, magkatabi talaga yun, E, F, at saka BC or BC at saka EF. So ngayon, ang unang shape na i-familiarize nyo ay ganito. No, ito ang number 1 na shape. Nilagay ko na dito yung kamay ko para maano nyo talaga yung forma niya. No? So itong ano na to, itong lugar na to sa gitara na ganito ang forma ay litra to na chords to na E, no? So saan dito ang F, no? Kasi magkadikit sila, iusog mo lang papunta rito sa taas, no? Yan. F yan. E, tapos F. Tapos anong sunod na litra sa F? G. So, ang magkatabi lang E, F at saka B, C. So, hindi ito magkatabi. So, anuhan natin dito. No? Ito pala ang G. G na ganito ang forma, no? Na shape. Lahat ng chords ay may ganitong forma. A, B, C, D, E, F, G. Oh. So, G na. Tapos na. Ikapito na to. So, babalik tayo sa A. Di ba? So, ang A dito, na ganitong forma, ay sunod sa G, hindi magkatabi. Dahil ang magkatabi lang, E, F, at saka B at C. Okay? So, ito yan. Anuhan natin ng isang fret. Ito pala yung A. Okay? So, ulitin natin. E, ang dito sa umpisa. No? Pero pwede natin ganyan. Tutunog kasi yan. Kasi nandito siya sa nut, no? Pero anuhin natin yung forma para makasada natin. E ito. So, magkatabi ang F. Ito pala, F. Hindi magkatabi ang G. Ito pala. Balik sa A. Hindi magkatabi. Ito pala yung A. Tapos, B. Hindi pa rin magkatabi, no? So, pat lang dito. B pala to na chords, no? Tapos, magkatabi ang B at C. Kasi dalawa lang yun na magkatabi. E, F, at saka B, C. So, dito lang ang C pala. Okay? So, ganyan. So, mapamiliarize mo lang sa katagalan yan. Basta tandaan mo lang yung magkatabi yung B at C at E at F. Okay? So, dito na tayo sa C. D, hindi magkatabi. So, anuhan natin ng space. Ngayon, D,
ang sunod niya E. So, dito yung E. Hindi siya magkatabi, no? So, maanahan natin na babalik tayo dito sa dito. So, ito dito sa gitara na may dalawang markings. Ibig sabihin yan, isang octave to. Andyan yung A, B, C, D hanggang G na chords. No? Kaya lang, nag-umpisa tayo dito sa ganitong shape, nag-uumpisa siya sa E. So, ang sunod niya, F. Magkatabi. No? Sunod niya, G, hindi magkatabi. Sunod sa G, balik sa A. Tapos, hindi magkatabi. Tapos, B, hindi magkatabi. So, anuhan natin ng isang fret. Ang C, katabi. Kasi ang magkatabi lang, B, C, at saka E, F. Ito lang pala, ang C. Tapos, puntang D, hindi magkatabi. Lalo na ang papuntang E, D, E, hindi magkatabi. Kasi E, F lang at B, C. So, bumalik na siya. Tapos F na naman, dito. Kung mahaba to dito, punta rito, ganun pa rin. Magkatabi, F. F pa rin yan. Tapos G na naman, may space. A na naman. B na naman, hanggang sa ganun. So, isang shape yun, andyan yung lahat ng major chords. Tandaan natin, okay? Ang pangalawa na shape ay ito. Kung sa ano natin, A to A, kung titingnan nyo dun sa chords guide. So, nauna na ang A. Itong shape, ginalagyan ko lang rin dito kasi ang iba talaga, ganyan lang yan. Tumutunog kasi yan. Pero ang forma, ang shape, para makita nyo, ganyan ang shape. Ganon din. Ang magkatabi, B, C, at E, F. Okay? So, papunta tayo, ang sunod sa A, B. So, hindi siya magkatabi. So, anuhan natin ng space. So, dito pala ang B. Ito pala yung B sa ganitong forma. Pero dito sa ganitong forma, nandito siya, oh. Parihas. Okay? So, ang C, magkatabi. Ito lang pala. So, sa ganitong forma, magkatabi siya. Pareha, oh. Ganyan. So, ganyan lang yan ang chords, no? Tapos, papuntang D, oy, may space. Dito pala. Tapos E, may space. Tapos, papuntang F, walang space. G, balik sa A. B na naman ako dito. Ganyan. So, basta matandaan mo lang yung magkatabi, solve na. Alam mo na yung mga chords, mga major chords, kung nasaan sa ganitong shape. Kasi nauna dito A. Dito naman sa ganitong shape, E. Okay. So, hanapin mo ang G. So, E, F. Ito pala G. Sa katagalan yan, makakabisado mo yan. So, mamaya, mayroong technique niyan para mas madali mo talagang makabisado sa shape lang. Okay, mamaya. So, ngayon, ang pangatlo ay ganito ang shape. Ayan. Tinatawag to nila na C shape.
Ito kasi yung C. Pero anuhin ko na lang ang shape niya para dito lang ang fingering ko para malagay ko to dito. Kaya ganito talaga yung sa iba na, sa dito na ng mga chords, major chords, no? So, para masanay kayo sa pagtingin. Pero kung magsisi na kayo na magtugtog na, ganito na lang. Huwag niyo lang ipakita dito. Ganunin kasi hindi naman familiar naman kayo sa forma, no? So, ganyan. Tapos, C na yan, no? Sunod niyan ay si D. So, walang space kasi B lang ang katabi niya. So, hindi siya magkatabi, no? Hindi, may space siya. Okay, isa, dalawa. Usog mo lang yung lahat. D yan. No? Pero ang familiar na natin, pag D, kasi tinatamad tayo sa ganitong shape, ganyan. D. No? Bakit ginatin ito? Okay na to ganito. Tinamad kasi ang mga gitarista. Kaya ito na lang ang D, no? Kasi itong pag ganitong shape, parehas lang kasi itong tunog dito. Kaya dito na lang. Ito na lang yung tinira. Binala na lang itong isa dito. Pati ito. So, yan ito ang tinatawag kong 5 siyang na shape talaga. Pero sa ganito lang na parte natin ginagamit to. Pag dito na kasi sa E siya, so dito ng baho, hindi na natin gaano ginagamit. Pag natin sa E. Okay, so dito na tayo sa C shape para masanay tayo. Ayan. Ito pala yung D. Pagkatapos, ang E. May space. Okay, dito. Tingnan natin kung parehas ang tunog dito sa E. Parehas. Ganyan lang yan. Tapos F. Magkatabi. Tapos G. Hindi magkatabi. Tapos A. Hindi magkatabi. Tapos B. Hindi magkatabi. Tapos balik sa C. Magkatabi. So balik tayo dito. Parehas, Okay, so yun ang tatlong shape. Andun yung lahat ng major chords. Pero madali pa natin magkabisado yan na yung sa C shape, balis likod siya sa A shape na C. Itong A shape, tapos ito ang A, di ba? B, C. So ito yung A shape na C. Magkatalikod lang siya sa ganito na shape, C shape talaga. So, madali lang. So, ito pala yung kanyang harap siya sa ganitong na shape. Kung ito ang D, ito lang ang A shape na D. Ito ang E. No? Ito lang na E. Okay? So, ito palang F. Kasi E, magkatabi, F. Ito palang F na A shape, no? Tapos G. Ito na pala G. A. Hirap na maliit anong daliri ko hindi magkasya. Kaya ginanong ko na lang. Okay? Kung ano ang dito ang niya baho, magtali lang sa harap na siya.
ang D. Ayan. So, ngayon, madali lang din yung sa G, no? Ito na shape. Ang sa likod niya talaga ay itong A shape. Kanina sa C shape, no? Baka malito kayo pero dahan-dahanin ko lang to. Kanina sa C shape, ang harap niya ay A shape. Ito ang A shape eh. Diba? Tatlong shape ang tinatandaan natin. E shape, A shape, tapos C shape. So, ang harap ng C shape, parehas lang siya ang A shape. Pero sa E shape, for example G, pero sa G lang na-apply yan, umpisa, no? Tingnan nyo. Ang kanyang likod ay A shape. So, ganito yan. Ito ang A shape. Pag inatras mo yun, G, di ba? Kasi before sa A, G. So, iatras mo tong tatlo, ito yun, nasa open siya. Nasa nut siya. Tapos ito yung G. G ito eh. Oh. Ang likod niya, yung A shape. Kaya mayroon tayong ganitong G. Actually, A shape yan. So, dali nating ma-distinguish. For example, dito, A. Dito yung A, di ba? A shape to. Kukunin mo lang yan, dagdag dito. Tapos dito. Ayan. Pero hindi na natin gaano ginagamit to. Yan ang sabi ko, hindi kaya ginagamit. Dalawa to, ganito, at saka ganito. Pag dito, ito na lang, or ito na lang A. At saka dito na A, kung mag-adlib ka or dito ka banda. Ayan. Okay. Kaya mayroong ganitong G. Actually, sa A shape siya. A. Pwede o. B. Diba? B dito o. Pwede rin ganyan. Pero hindi ito popular na chords. Ito lang tatlo talaga. Ganito. Ang shape ba? E shape, A shape, C shape, D, E, F, G, so on and so forth. Pero ang malalaman mo rin ang A shape niya, harap lang siya sa C shape. Ito lang. C din to. D din to. Okay. So, malalaman mo yung ano niya, ibig sabihin, example, ito ang C. Ang C niya na E shape ay itong tatlo, i-ano mo dito sa pang-apat, pangatlo. 1, 2, 3. Ito ang base mo. Dito rin ang harap niyan, ang E shape, no? Kasi ang likod niya A shape. Alam mo na 'yon, C. Okay? So, yan lang muna, kabisaduhin nyo ang forma. Hanapin nyo dito hanggang malaman nyo kung saan yan sa E shape. Una. E, F, magkatabi. G, hindi magkatabi. Balik sa A, hindi magkatabi.
B, hindi magkatabi. B to C, magkatabi. O, dito lang. C to D, hindi magkatabi. D to E, hindi magkatabi. So, bumalik ka na sa A. So, natapos mo na yung lahat. E, F, G, A, B, C, D. Ito. Diba? So, balik ka naman sa A. Sa E. Ganon. So, sunod, ang A shape. Major A chords. Ito siya. Ang B, hindi magkatabi. Ang C, B to C, magkatabi. Isa lang. C to D, hindi magkatabi. D to E, hindi magkatabi. E to F, magkatabi. Ito pala yung F sa ganitong forma. Tapos, F to G, hindi magkatabi. Ito pala yung G sa A shape na to. Tapos, balik sa A. Tapos, G na eh. So, A na naman. Okay? So, tama kasi nandito sa dalawa. Pang 12 na fret. Okay, so C shape. Okay, so ang harap niya ay E shape. Okay, tama. Tapos D shape. Hindi magkatabi, no? D. C, D, E, hindi magkatabi. F, magkatabi. G, hindi magkatabi. Sunod, balik sa A, hindi magkatabi. E, B, hindi magkatabi. B at C, magkatabi. Okay? So, sa susunod, ay atin na namang mga major to. No? So, familiarize mo yung tatlong forma sa andun yung lahat ng mga major chords sa tatlong forma na yun. So, kahit dito, banda, alam mo na, ma-familiarize mo yan. Sa susunod, may sinasabi yung sharp or flat. Yan, may F sharp, F flat. Wala gaanong ganun. Kasi, ang ibig sabihin ng flat, ganito lang yan, paatras lang dito ng isang fret. No? Pag sharp naman, advance dito. So, pataas. Ganun lang. So, madali lang yan. Sa sunod, ang iba pang ituturo ko sa susunod yung minor. Ano ba yung minor? No? So, may technique dyan na lahat ng mga chords, alam mo kung ano ang minor niya. Ano ang seventh niya. Major seventh niya. Ganun lang yun. Isang forma lang, sa forma lang na ganito, may isang nota lang dyan na change. At sa tatlong shape, alam na natin kung ano ang nababago din doon. So, tatlong shape lang ang memorize natin anong nagbago doon. Okay? So, ganyan kadali. Ulitin ko, tatlo ang shape na i-familiarize nyo. Andyan yung lahat ng major chords. Una, E shape. Sunod, A shape. Sunod, C shape. So, ganun lang. Sunod-sunod mo lang sa katagalan, mapipicture out mo na at ma-familiarize mo na yung mga chords. Okay? So, dito lang muna tayo ngayon. Sa susunod na naman na ating video.